Unang araw tayo ngayon ng Hulyo 2025. Ngayon po ay Martes. Sa ulo ng ating mga balita, 50 pisong wage hike sa Metro Manila ay patutupad na simula sa July 18 ng taong kasalukuyan. Oil price rollback, umarangkada na. Yorme Isko Moreno magdedeklara ng public health emergency dahil sa gabundok na basura sa lungsod ng Maynila. Dating OCD Director Ariel Nepomuceno, bagong Customs Commissioner. Dalawang Army Reservists inambo sa Maguindanao del Norte, patay. LPA at ang habagat magdadala ng mas maraming pagulan sa bansa sa unang bahagi ng Hulyo ayon sa Pag-asa. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, inaasahang magdadala ng mga pagulan, pagkulog, pagkidlat sa malaking bahagi ng bansa ang low pressure area na nasa silangan ng Central Luzon at ang umiiral na southwest monsoon o habagat sa unang linggo ng buwang kasalukuyan. Huling namata ng Pag-asa ang naturang LPA sa layong 720 km silangan ng Central Luzon. Ayon sa Pag-asa, bagamat mababa ang tsansa na ito'y maging bagyo, sa susunod na 20 oras, ang chances ng intensification ay malaki. Ang trough ng weather system ay magdadala ng kalat-kalat ng mga pagulan, pagkulog at pagkidlat sa Bicol Region, Quezon at Aurora. Bagamat hindi direktang hinahatak, pinalalakas naman ng NPA ang habagat. Patuloy itong magdadala ng mas malawak na mga pagulan sa buong Southern Luzon, Central Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, asahan naman ang localized thunderstorm sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Ingat po tayo, kinakailangan magbaon ng pananggalang laban po sa ulan. Dagdagan din po ang intake ng vitamin C, ha? Muling nagpaalala naman ang Department of Health sa publiko laban sa sakit na uso tuwing panahon ng tagulan. Partikular na rito ang pagkalat ng sakit tulad ng dengue, leptospirosis, mga sakit na nakukuha sa tubig. Ayon sa Department of Health spokesperson na si Assistant Secretary Albert Domingo, 2 linggo bago lumabas ang sintomas ng leptospirosis, gaya ng lagnat, paninilaw ng balat o mata, pagbabago sa ihi at dumi at pananakit ng kalamnan. Ang sakit namang nakukuha sa tubig gaya ng diarrhea at gastrointestinal infection ay posibleng makuha mula sa sirang tubo o mula sa baha na pumasok sa loob ng bahay. Dahil dito, paalala na Domingo, tingnan maigi ang mga tubo sa bahay at siguraduhin wala itong tagas. Sakali namang may duda sa inuming tubig, maiging pakuluan ito ng 2 minuto. Palagi rin na niyang gawing malinis ang bahay o paligid at walang mga lugar na pwedeng pamugaran ng lamok para maiwasan ang dengue. Magandang umaga, Pilipinas! Aabot naman sa 60 pamilya ang nakasilo ngayon sa evacuation center matapos na bumigay ang river wall ng San Celestino Street, Barangay San Jose, sa Navotas City. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, pag-aari ng isiprobadong kumpanya ang pader sa ilog. Sinabi naman ni Navotas Mayor John Ray Chanco na kikipag-usap na sila sa kumpanya at tiniyak nito sa lokal na pamahalaan ang pagsasaayos ng pader ngayong linggo. Responsibilidad ng private owner na ayusin ang nasirang river wall sa Navotas na nagdulot ng pagbaha sa mga kabahayan at kalsada. Sa panayam ng DCRA, sinabi ni Navotas Mayor John Ray Chanco na nakikipag-ugnayan na sila sa may-ari ng property para sa agarang pagsasaayos nito. Who will be responsible for this? Siyempre, yung private owner po. Kaya nakipag-ugnayan na po tayo na dapat pag nag-low tide na po sa mga susunod na araw, simulan na nilang itayo ulit yung pader na matibay na pader. Hindi lang yung bumagsak, kundi yung mga katabi po niya na may hinala rin. Para hindi naman po maapektuhan yung mga kababayan po natin. Ginidin ni Chanco na ilan sa mga nilikas na residente ay nagsibalikan na rin ang kanilang tahanan matapos humupa ang baha
sa tulong na rin ng ginawang harang gamit ang sandbags at plywood. Nako, ganun ho yung temporaring inilagay. Ano? Magandang umaga, Pilipinas! Patay ang dalawang Army Reservists ng Philippine Army sa PC Hill, Cotabato City matapos na pagbabarilin sa loob ng kanilang sasakyan sa Dato Udin Sinsu at Maguindanao del Norte. Kinilala ang mga biktima na si Tani Undong Malang, 43, at Lidasan Tahir Nanalong, 42, kapwa residente ng Cotabato City. Ayon kay Lieutenant Colonel Jopi Ventura, spokesperson ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, hindi pa tukoy ang motibo ng krimen at patuloy pang investigasyon para sa ikahuhuli ng mga salarin. Imasraya sama ng isang Chinese at dalawang Pinoy sa ikinasang bypass operation sa Bacoor City. Na-recover ng mga otoridad mula sa naturang mga suspect ang 20 milyones halaga ng hinihinalang shabu. Mayroon pang 2 baril at mga bala. Kinilala ng Bacoor City Police na ang mga high-value individual na sila alias Ong, isang Chinese na naninirahan sa Pasig, at ang kasabot nitong Pinoy na sina Ina at alias Dave na residente naman ng Naik at Tatan sa Cavite. Ang mga suspect ay nasa custody na ng Bacoor Police. Nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayos talaga, no? Iba nang tumira ngayon ng mga walang hiya, no? Hindi na sasi-sasi, kilo-kilo. 13 minuto malipas ang 4:00 na umaga. Ay kayo baka may mga importanteng lakad magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagbilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabangong family wrapping compound improvement cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol para di sa reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. 14 makalipas ang 4:00 ng umaga. Nagbabala naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation laban sa mga illegal na offshore gaming website na nagpapanggap na lisensyado o aprobado ng ahensya. Ayon sa PAGCOR, ginagamit ng mga naturang website ang logo ng ahensya at naglalabas ng mga peking lisensya upang linlangin ang publiko. Kabilang sa mga site ng pinangalanan ng PAGCOR ay ang fsbetcasino514.com, ang OGG7777 online gaming, at saka yung MPO500.com. Tandaan ho ninyo yung mga pangalan para hindi ho kayo nadadali. Ano, papupustahin kayo pagkatapos hindi naman kayo mananalo. QQ88.com, MPO2 o MPO2121.com, EagleLive.com at Nopalibet.com. Marami ho ito. Basta tingnan ho nyo sa website ho ng PAGCOR. Meron pang isa. Nag-ooperate sa United Kingdom. http cassius2.com. Tapos meron pang /responsible gaming. Walang yung mga scammer to. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Altenco, gusto nilang maliwanagan sa publiko na ginagamit lamang ng naturang mga kumpanya ang logo ng PAGCOR. At ito ay hindi ho nila ino-authorize. Sinabi pa nito na kinakailangan maging mapanuri ang publiko, tiyaking lehitimo ang anumang gaming site bago sila lumahok. Muling iginit ang PAGCOR na noong pang December 31, 2024, ipinagmabawal ang lahat ng Philippine Offshore Gaming Operations o mga POGO. Ang mga dating licensee at service provider na patuloy nag-ooperate ay itinuturing na ngayong illegal. Ang publiko ay kinakailangan bisitahin po ang official website ho ng PAGCOR, www.pagcor.ph upang masigurong lisensyado ang isang gaming operator na inyong lalahukan online. Magandang umaga, Pilipinas! Mag-iingat ho kayo. Sangkaterba ho talagang mga scammer ngayon. Naku, alam mo ninyo nakakatakot ha. Pagka ho kayo nadali nung mga
ang tawag dito, IMSI catcher. Naku, kawawa ka. Oo. Ako, ang tinding perwisyo. Teka, asa na ba yun, ha? Ito. Ha? Para mas maintindihan ho ninyo ang binabanggit nating IMSI catcher. Dahil ang mga, ewan ko ba hindi pa kunin sila ni Lord, ano ha? Oo. At habang tumatagal, lalong mas nagiging bold ang mga walang hiyanto. Oh. Ito po, ang IMSI po ay International Mobile Subscriber Identity. Yan po ay unique na 15-digit number na nag-identify ng isang mobile subscriber. Ano ho? Sa GSM network. Itong number na ito, nakastore po sa inyong SIM card and is crucial for mobile network operators to authenticate and identify user when they connect to the network. Kaya ito po ay nagsisilbing fingerprint ng mobile subscriber at nagpapahintulot sa network na kilalanin kung sino yung user at nagbibigay ho ng access sa inyong device. Ayun. Dito ko ho namin na-trace kung bakit ho kami nadali ng hacker. Oh, doon ho, naku, hindi maintindihan. Ano? Ito pala napaikot-ikot yung mga walang yan to eh. Kung minsan nasa mga mall, meron silang device na ginagamit for pagkuha po ng inyong IMSI. Yung International Mobile Subscriber Identity. Ayan. Ito example. Basta ito sabi ng Globe. Pagka may link, huwag ho ninyong papatulan yan dahil the moment na i-click nyo yung link na yan, wala, napasok na ho kayo. Ito personal experience ko, kaya ko isinishare ho sa inyo. No, ha? Ito palang walang yang to. Pagka na-click mo yan, nagkakaroon na sila ng access sa credit card, sa mga bank accounts. Mantakin mo halimbawa, nasa ibang bansa ka, kailangan mo ng credit card. Biglang mabablock. Bakit? Ay pagka meron ho mga 3-4 na unauthorized transaction, automatic ibablock ng system. Ito, yan. Mantakin mo, ganyan. Globe reminds you that your reward points, bubulahin ka pa umabot na ng type 5,000, will expire today. Please visit to redeem your favorite gift. Pagkatapos merong website, merong click, may link. Globe PH 141.com. Yung pala, link na yun ng mga walang scammer. Maganda umaga, Pilipinas! Suportado ng Globe Telecom ang panawagang imbestigahan ng Senado ang ilegal na kalakalan ng mga device na ginagamit para sa spoofing o SMS hijacking, isang fraudulent scheme sa likod ng paglipanan ng mga text scam. Sa resolusyong inihain ni Senator Mark Villar, pinaiimbestigahan nito sa Senado ang IMSI catcher na gamit ng mga scammer upang makapag-send ng mga SMS. Yung iba malisyoso pa. Ang portable device na ito ang nagsisilbing peking cell tower na nagbibigay daan sa pagpapadala ng SMS sa labas ng network ng telco para hindi mapilter ng spam. Ayon kay Attorney Froilan Castelo, Globe General Counsel, pawang sakit sa ulo ng industriya at law enforcement agencies ang SMS hijacking o spoofing gamit nga po ang IMSI catcher. Mahirap din na niyang matukoy ang spoof messages dahil sa teknolohiya. Dahil dito maasa ang Globe na may imbestigahan sa Senado ang naturang usapin upang matugunan ang ugat ng problema at ang iligal na kalakalan ng IMSI catcher sa Pilipinas. Kuminsan makikipag-transact pa sa inyo mga Pinoy. Lord, kunin nyo na po sila. Maganda umaga, Pilipinas! Hindi kayo nakukonsensya yung perwisyong ginagawa nyo sa taong bayan pagkatapos yung kinikita nyo, yun ang pinapakain nyo sa inyong mga sabagay, walang konsensya nga pala yung mga yan. Di ba? Kaya wala ka na. Alam nyo, masamang naghahangad ng masama sa kapwa. Hindi mo mabuti yan. Ano, ha? Pero Lord, kunin nyo na po itong mga perwisyong ito. Andakin mo, minsan mauubos ang maghapon mo para lang makapag-transact at i-contest mo yung mga transaction na ginawa nila. Ay, ginoong buhay ito. Lord, gunan mo na kasi sila. 27 anyos na lalaki sumama sa family outing sa beach. Naku, nalunod sa bayan ng Batad, Iloilo. Detalye ng balita mula kay Jocelyn Maque mula sa Action Radio Iloilo. May nga agasin mo, Jocelyn. Nauwi sa Umaga, Pilipinas! Jocelyn.
Uwi sa trahedya ang masaya sanang family outing ng magpamilya sa isang beach matapos malunod ang 27 taong gulang na lalaki sa bayan ng Batad sa probinsya ng Iloilo. Ayon kay Police Chief Master Sergeant William Millamena, ang Public Information Officer ng Batad Municipal Police Station, lasting ang lalaki nang lumangoy ito kasama ang kanyang pamangkin. Unang bumalik sa kanilang cottage ang pamangkin pero makalipas ang ilang minuto, napansin niya na hindi umaahon ang kanyang tiyo kaya humingi siya ng tulong. Nakita ang katawan ng lalaki ng mga mangingisda at dinala sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Dagan salamat, Jocelyn. Ay mga mamis, laundry day today ha. Kunot noong ka makapag makapit, madikit at malupit ang mancha, all you need is pride. Ba't mapahirapan ang Southcan sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay formula, tanggala matitinding mancha, based on sa chocolate, mud and sabon and cotton, gawa po ito ng ACS. Mahiwagang tunog! At pagkatapos nyong mag-laundry, gamit nga po ang Pride detergent, wala ho kayong gagawin kundi sagutin ang ating mahiwagang tunog. Magkano na ngayon? 16,000? Naku, marami-raming Pride na mabibili nito. 16,000 na naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ayan, basta isang bagay na isinasabit. Pwede hindi naman din isabit, pero ang prinsipyo na ginamit natin sa ating mahiwagang tunog ay isinasabit. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! Philippine Army sa Leyte at Samar handa nang tapusin ang mga teroristang NPA. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Handa na mga sundalo sa Leyte at Samar na tapusin ang mga NPA sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni 806 Kandang Philippine Army Brigade Commander Brigadier General Noel Vistuer. Ayon kay General Vistuer, ito'y dahil matapos ang ultimatum na binigay sa mga NPA noong Hunyo 15 kaya pinaigting pa ng mga sundalo ang operasyon laban sa mga natitira pang mga NPA. Hahabulin ng mga Philippine Army ang mga rebelde kung hindi man ito susoko sa pamalaan. May cash assistance naman bawat susoko ng mga rebelde kasama ng kanilang mga leader. Nabatid ngayong taon, may 11 mga rebelde ang neutralize na ng Philippine Army sa Eastern Visayas at 15 mga baril ang kanilang nakumpiska. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jimmy Angay-Angay. Nakukulangan naman si Senator Bongo sa 50 pesos na dagdag sahod sa National Capital Region sa harap na patuloy na pagsipa ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ayon kay Senator Go, naniniwala siyang kulang ang 50 pesos na daily wage increase sa Metro Manila na inuprabahan ng Wages and Productivity Board. Iginit pa ng Senador, napakahalaga ang bawat piso para sa karaniwang na manggagawa lalong sa panahon na hindi na nararamdaman ang halaga ng pera. Kaog din ito, naghain ni si Senator Go ng panukala para sa 100 peso across the board daily wage hike. Isa lamang ito sa 10 panukalang batas na inihain ng Senador kahapon yan, unang araw ng 20th Congress sa kanyang second consecutive term. Alam nyo, bawat piso, bawat sentimo ay napakahalaga po sa ordinaryong manggagawa. Kaya dapat taasan na po ito. Kulang yung 50 sa NCR. Sa totoo lang. Asahan nyo po sa mga manggagawa. Sumusuporta po ako sa wage hike at susuportahan ko yung mga pro-poor programs. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Jordan at magandang umaga din sa mga suki natin dyan po sa Spring, Texas, USA. Si Orly Rebong, agang gumising, At magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Santa Maria, Bulacan. Ewan lang, mameban lang dyan po sa Las Vegas, Nevada. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din sa mga taga Calamba, Laguna. At syempre sa mga taga Balagtas, Bulacan. Good morning sa mga taga Kinapawan City, mga misis.
Amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable po ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Pangasinan Police Office nagsagawa ng biglang firearms inspection matapos ang flag ceremony. Alamin natin ang naging resulta ng biglang inspection mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabosan, Kuyang Angel. Matapos ang Monday flag ceremony ng Pangasinan Police Provincial Office kahapon, agad sinagawa ang isang biglaang pagsusuri sa mga opisyal na baril ng mga pulis na nakatalaga sa kampo. Pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Saldi Puentes, OIC Deputy Provincial Director for Administration, ang naturang firearm inspection upang tiyakin ang wastong pangangalaga at tamang kondisyon ng mga armas ng mga PNP personnel. Layunin ng nasabing inspection na suriin ang kalinisan, lisensya, kondisyon, serial number at responsableng paghawak at safekeeping ng bawat baril na nakatalaga sa mga tauhan ng Pangasinan Police Provincial Office. Nagbigay din ng mahigpit na paalala si Police Lieutenant Colonel Puentes sa mga pulis ukol sa importansya ng tamang pagdadala at paggamit ng armas bilang bahagi ng kanilang tungkuling pangalagaan ng kapayapaan, kaayusan at seguridad sa lalawigan. Suportado naman ni Police Colonel Ricardo David, Acting Provincial Director, ang mga ganitong aktibidad na bahagi ng kampanya tungo sa mas disiplinado, profesional at maasahang hanay ng kapulisan ng Pangasinan. Ito si Freddy Pajardo, Aris 38, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Naibag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan sa San Mateo, Isabela. Magandang umaga din sa mga taga-Bumbon, Northern Samar at mga taga-Bukawe, Bulacan. Ingat ho kayo dyan, ha? Ohayo ko sa ima sa mga suki natin dyan po sa Japan at magandang umaga din sa mga Pilipino sa Taipei, Taiwan at Hong Kong. Magandang umaga, Pilipinas! Baka pauwi ho kayo ng Pilipinas, lalong-lalo ng mga seafarers natin, ha? Huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim nga po sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, bukod sa pagpuproduce nila ng mataas na presyong kakao, kopra. Mataas din po ang presyo ng cacao beans, ano ha? Pero yung kanilang cacao beans pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Yun po namang tangerine chocolate, meron pong mahigit 10 variants, ha? I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ipinagmamalaki niya na yan ay 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan nga po ito ng DOST at ng DTI. Tangerine chocolate 100% gawang atin, kaya dapat nating tangkilikin. Ipagmalaki ang tangerine, gawang Pinoy, lasang Pinoy. Magandang umaga, Pilipinas! Coin force na napulot ang isang estudyante sa kalsada sa Katarman, itinurn over sa police station. Nako, kaya lang yung isa pa lang nung isinauli sa may-ari, siya po pala yung laman. Nadali, ha? Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, may butag. Isang estudyante sa Katarman ang nagsauli ng isang coin purse sa Katarman Police Station matapos nito ay kanyang mapulot. Pero nang i-check at buksan ng mga pulis, tumambad ang laman na siyam na sachet ng pinaghihinalang shabu. Ayon sa report ng PNP Katarman, bandang alas 11 ng gabi noong Hunyo 29, isang 22 taong gulang na estudyante na kinalala sa kanyang pangalan na si Shorts, residente ng barangay Aguinaldo, ang kusang loob na nagsuko sa Katarman MPS ng isang itim na coin purse na kanyang napulot sa kalsada ng barangay Talisay. Tinatayang may kabuang halaga na 6,732 ang nasabing illegal na droga na may timbang na 1.2 gramo. Agad naman ay sinalalim sa dokumentasyon at inventaryo ang mga nakumpisang ebidensya alinsunod sa may iral na regulasyon. Isinagawang proseso sa presensya mismo ng punong barangay at isang kinatawan ng media. Patuloy naman ang investigasyon ng Katarman Municipal Police Station upang matukoy ang pinagmulan ng nasabing illegal na droga. Pinuri ngayon ng PNP Katarman ang nasabing estudyante na hindi ng dalawang isip magsauli ng nasabing coin purse na naging daan sa pagkakadiskubre ng nasabing pinaghihinala ang illegal na droga.
Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Chain Galit Pantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jane Galit Bantayan. Buti na lang, hindi niya binuksan pagka nagkataon. Baka nadisgrasya pa siya. Diba? Oh. 31, makalipas ang alas 4 ng umaga. Formal nang itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos si Ariel Nepomuceno bilang bagong commissioner ng Bureau of Customs kapalit ni Benvenido Rubio. Ayon sa Presidential Communications Office, isinagawa ang panunumpa ni Nepomuceno sa Malacanang. Bago na italaga sa BOC, nagsilbi si Nepomuceno bilang Undersecretary ng Office of Civil Defense at Executive Director ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Hindi naman binanggit ng palasyo ang dahilan ng pagpapalit sa liderato ng BOC. Kamakailan lamang, pinatasan ng Presidente ang lahat ng kanyang mga miyembro ng gabinete magsumite ng courtesy resignation para sa performance evaluation. Nagulat ho yung iba dahil nga sa hindi naman tinanggap yung resignation ni Commissioner Rubio. Nagulat na lamang sila bakit bigla itong napalitan. Binabati po ng San Miguel Corporation Security Group sa ilalim ng pamumuno ni retired Major General Charles Calima si Ariel Nepomuceno sa kanyang well-deserved appointment bilang Commissioner ng Bureau of Customs. Ang pagbati din po ay galing kay retired General James Brillantes. BMAR po kasi si Commissioner Ariel Nepomuceno Class 87 yata kung hindi ho tayo nagkakamali. Kaya lang mamaya may kikwento ho kami sa inyo, ha? Mga bagong halal sa Bataan, sabay-sabay na numpa. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Sabay-sabay na nanumpa kahapon June 30, 2025 ang lahat ng mga bagong halal na opisyal sa lalawigan ng Bataan. Mula sa gobernador, vice governor, mga bukal, kongresista, mga alkalde, vice alkalde, hanggang sa mga konsyal mula sa 11 bayan at sa lungsod ng Balanga. Ginanap ang makasaysayang panunumpa sa People's Center sa lungsod ng Balanga kung saan pinangunahan ang seremonya ng mga pangunahing opisyal ng lalawigan. Ang panunumpa ng mga opisyal sa probinsya kabilang sina gobernor, vice governor, mga bukal at congressman ay isinagawa sa harap ni board member Romeo Austria. Pangulo ito ng Provincial Liga ng Barangay Bataan Chapter. Samantala ang panunumpa naman ng mga alkalde, vice alkalde at mga konsyal mula sa iba't ibang bayan ay pinangunahan ni Bataan Governor Joet Garcia. Sa kanyang mensahe, hinikayat ni Governor Garcia ang lahat ng bagong halal na gampanan ang kanilang tungkulin ng buong katapatan na may pagsunod sa batas at walang kinikilingan. Aniya, ang tunay na serbisyo ay hindi para sa sarili, kundi para sa bayan. Inaanyayahan ko kayong lahat na magtrabaho na may dangal, integridad at pagmamahal sa kapwa. Isang hamon upang mapanatili ang tiwala ng taong bayan at maisulong ang patuloy na pag-unlad ng lalawigan. Danny Kumilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Nagsimula na rin magsilbi si Davao City Vice Mayor Sebastian Baste Duterte bilang acting mayor ng syudad. Ito'y habang nakapiit pa sa The Hague, Netherlands ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya namang nagwagi bilang alkalde ng Davao City noong May 12, 2025 midterm elections. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, alinsunod sa Local Government Code, maaaring i-apply ang rule of succession sa kaso ng mga elected officials na pansamantalang walang kakayahang gampanan ang kanilang tungkulin. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin nakakapanumpa si dating Pangulong Digong bilang alkalde ng lungsod. Bagamat sinabi na noon ni Interior and Local Government Secretary Jun Vic Remulla, hihilingin niya sa International Criminal Court na payagan ang dating Pangulo na makapanumpa sa kanyang tungkulin sa loob ng kanyang piitan. Maganda umaga, Pilipinas! Walang plano si Pasig City Mayor Vico Soto na tumakbong Pangulo sa bansa sa 2028 elections. Ito ang agad na tiniyak ni Soto nang magtalumpati matapos ang kanyang pananumpa bilang last termer sa lungsod. Ayon kay Vico, matapos ang kanyang termino bilang Pasig City Mayor, wala na siyang plano pang kumandidatong muli. Tiniyak din ng alkalde na magpapatuloy ang pagpapatupad ng mga polisiya at mga reforma na sa tingin niya makatutulong sa lungsod Pasig. Anuman ang consequences na pampulitikang idudulot nito. Nanawagan din siya
ng pagkakaisa at pagtutulungan sa kanyang mga katunggali sa halalan para sa kabutihan ng lungsod at mga mamamayan. Ayan. Hindi naman daw siya tatakbong presidente. Baka vice president. Pero sabi niya, wala pa rin daw siyang plano sa ngayon. Maganda umaga, Pilipinas! Sa pamamagitan ng pagpapasigla at pagpapakita ng pangarap sa agrikultura na may pagmamalaki ng bansa, pinangunahan ng Pangulong Bongbong Marcos ang seremonya ng magkasunod na turnover ng mahalagang gamit pansaka sa mga magsasaka ng palay at pagkilala sa mga natatanging magsasaka sa 50th Gawad Saka Awards. Sa pamamagitan ng makabuluhang showcase, binigyan diin ng Pangulong Marcos ang hadikaing mayangat ang mga magsasaka mula sa pantawid buhay patungo sa pagnenegosyo na kaangkla sa modernong teknolohiya at nakatuon sa serbisyo. Sa gitna ng pamumuhunan ay ang maraming makinarya at mga kagamitang nagkakahalaga ng 95.1 million pesos. Ang layunin ay magdala ng kaalaman at pagbabago sa sektor ng agrikultura sa lalawigan na siyang pinagmumulan ng palay, ang Central Luzon. Sentro ng inisyatiba ay ang State-of-the-Art Rice Processing System o RPS na kinabibilangan ng rice mill at 2 recirculating dryers na nagkakahalaga ng mahigit sa 64 million pesos. Kabilang sa package ang 4-wheel tractor, 16 combine harvester at cultivator na may kabuang halaga na 31.1 million pesos. Sisilbihan ng mga kagamitang ito ang mahigit sa 6,000 magsasaka ng palay na nagtatanim sa halos 10,000 hectares ng palayan dyan po sa Nueva Ecija. At magagawang makapagpagiling, makapag-package at may benta sa kanilang sariling produkto at magiging kapansin-pansin ang paghusay ng quality control at potensyal na kita habang naaalis naman ang lugi pagkatapos ng anihan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi lang ito makinarya, ito ang lifeline ng mas moderno, self-reliant na sektor ng agrikultura. Congratulations! Maganda umaga, Pilipinas! Naniniwala din ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang paggamit ng makabagong teknolohiya magiging daan para mahikayat ang mga kabataang pumasok sa sektor ng pagsasaka. Sa isang dialogo sa mga magsasaka sa Nueva Ecija, ibinahagi ng Pangulo ang kanyang obserbasyon sa patuloy na pagtanda ng populasyon ng ating mga mangingisda at mga magsasaka. Kaugnay nito, target ng pamahalaan na pababain ang average age ng mga nasa naturang sektor sa pamamagitan ng modernisasyon at paggamit ng high-tech farming system. Kailangan natin pumasok sa mga bagong teknolohiya dahil yun kailangan talaga natin para maging yung bawat hektarya natin mas malaki ang yield, mas malaki ang ani, paano natin gagawin yun? Ang nakakaunawa at mga talagang practitioner, ng high-tech agriculture, intensive and extensive na type of agriculture, ay ang mga kabataan, silang magtuturo sa atin ng mga bagong teknolohiya. At yan, palagay ko, ay magiging interesting na yan, magiging interesante na yan para sa ating mga kabataan. Sa ganitong paraan, umaasa ang Pangulo na muling mabubuhay ang interes ng kabataan sa agrikultura at muling sisiglang sektor na niya'y matagal na ring napabayaan. Mananatili sa 18 hanggang 23 pesos per kilo ang buying price ng palay ng National Food Authority sa mga magsasaka. Ayon sa Pangulong Bongbong Marcos, hindi ibababa ang buying price ng NFA anuman ang maging presyo ng bigas sa merkado o kahit papalawakin pa ang programang 20 pesos per kilong bigas. Kahit anong presyo ang pagbenta natin ng bigas sa palengke, hindi magbabago ang buying price ng palay ng NFA. Hindi namin ibababa. Tiniguro rin ang gobyerno na maramihan ang bibilhing pesticide at abono ng Department of Agriculture para matiyak na makakamenos ang mga magsasaka sa iba't ibang mga inputs. Handa namang suportahan ng pamahalaan ng mga magsasaka sa panahon ng kalamidad. Sa pakikipagdialogo ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga magsasaka nga sa Nueva Ecija, isa ho sa mga itinuturing na Rice Granary of the Philippines, tiniyak nitong may nakalatag na sistemang pambansa
hanggang sa lokal na pamahalaan para tulungan ang mga magsasakang Pilipino. Dahil alam na natin kung ano yung mga kailangan gawin, nailagay na natin ang mga iba't ibang sistema sa DA, sa NFA at sa hanggang sa local level ay handa na tayo. Alam na namin yung aming kailangan gawin, inayos na namin ang sistema. Sa panig naman ng Department of Agriculture, handa ng subsidiyan ito para sa mga magsasaka na maaaring magamit hanggang sa susunod na planting season. Sinabi pa ng Pangulo, mas pinalawak na rin ng gobyerno ang insurance coverage para sa mga pananim. Sige, congratulations Mr. President. Sabi ng mga magsasaka sa Mindoro, ang buying price ng palay dito sa amin dahil wala namang pamimiling ginagawa ang NFA, 9 pesos. Oh. Tapos mamaya may mga makakausap po tayong mga magsasaka dito po sa ibang bahagi pa ng Central Luzon. Sabi nila, paano naman kami mabubuhay ng 10 pesos per kilo na farm gate price? Ayan, Ay, sus, may ginawa po ito. Pero at least may ginagawa. Oo. Tsaka talagang bumababa ngayon ang Pangulo. Maganda umaga, Pilipinas! Pinasa sa ilalim na sa state of health emergency nang nagbalik sa pwestong Manila City Mayor Isko Moreno ang buong lungsod ng Maynila. Sa kanyang unang press conference, sinabi ni Yorme Isko, hihilingin niya sa City Council ngayong araw na ideklara ang state of health emergency. Ito ay matapos na sumulat ang Pileco at Metroways para sa voluntaryong pag-terminate ng kanilang kontrata sa paghakot ng basura sa lungsod. Paliwanag ng mga ito, hindi na nila kayang tustusan ang paghakot ng basura sa Maynila dahil umabot na sa 950 million pesos ang utang sa kanila ng city government. Samantala, napag-usapan naman ni Yorme Isko ang Lionel Waste Management, ang dating kolektor ng basura ng Maynila. Hakutin muna ang mga nakatambak na basura. Pumayag naman ang Lionel sa pakiusap ng alkalde at hinakot ang basura ng libre. Ayan. Sabi nga daw nila, nalinis ang Office of the Mayor. Pero yung basura sa labas ng lungsod ng Maynila, nagkalat. No proper turnover at walang opisinang dinatnan si Mayor Isko Moreno sa Manila City Hall. Sa formal na pagsisimula ng kanyang panunungkulan kahapon, sinabi ni Yorme Isko na maging ang mga kortina at mikropono inalis na sa Office of the Mayor. Sa kabila nito, sinabi ng alkalde, nakakapagtrabaho pa rin naman siya kahit walang mesa sa kanyang opisina. Ayon kay Yorme Isko, hindi na niya nagawa pang inspeksyonin ang buong City Hall dahil napukaw kaagad ang kanyang atensyon ng urgent letter mula sa garbage contractors ng lungsod. Samantala, bagamat nais ni Yorme Isko na isawalang bahala na lamang ang sitwasyon na kanyang nasaksihan sa City Hall, iginiit ng alkalde ang kahalagahan ng accountability at proper turnover ng nakalipas na administrasyon. 44 na minuto na makalipas ang alas 4, mag-ina nasawi 3 sugatan matapos mahulog ang kanilang sinasakyan sa bangin ng Bukod, Benguet. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagdabigat Romy. Nasawi ang dalawang mag-ina matapos mahulog sa 300 metrong lalim na bangin ang kanilang sasakyan sa Sitio Diapas, Barangay Bubuk, Bisal, Bukod, Benguet kahapon na madaling araw. Hindi na umabot ang buhay sa pagamutan sina Season Paot, 55 at Chakami Paots, 75 taong gulang. Batay sa report ng Bukod Municipal Police Station, galing ang puting Nissan Navara Pro 4X pickup sa Tabuk City, Kalinga. Sakay ang 5 individual at habang binabaybay ang Ambuklaw Road patungo sa Baguio City, nang biglang nagkaroon ng mechanical defect ang sakyan at nawala ng kontrol ang driver sa manobela na naging sanhi ng pagkahulog nito sa malalim na bangin. Agad na nag-responde ang mga rescue team at sinugod ang 5 pasahero sa Baguio General Hospital and Medical Center. Subalit 2 sa kanila ang binawi ng buhay. Kasalukuyan nagpapagaling ang 2 pasahero samantalang ang driver ay nakalabas na sa pagamutan at iniimbestigahan sa Bukod Municipal Police Station. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Diyos ni Agina. Maganda umaga, Pilipinas! 46 makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi po mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat capsule ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po naman ang tinatawag na commander ng ating immune system ng mga dalubhasa. Yan din po ang responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong po ang ultabayo para magkaroon tayo ng magandang tulog. Pagka magandang tulog, syempre lumalakas ang ating katawan na lalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Ngayon, kung kayo bibiyahe halimbawa, mahaba yung biyahe ninyo, bago ho kayo sumakay ng aeroplano, 2 kapsula po ng ultabayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, ma-achieve natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Kung meron pa ho kayong mga concerns tungkol po sa ultabayo, makipag-ugnayan lamang sa 0917-110-6580. May mga medical experts ho tayo nakastambay dyan, ha? Ang ultabayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Pero wag natin kalimutan, ha, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Pero ngayon ho ay July month, July na ngayon, Nutrition Month. Tuloy pa rin ho yung ating alok na 10% discount lang naman. 10% discount. Punta ho kayo sa ultabayo.shop. I-click po ninyo yung QR code at gamitin ninyo ang code na Kuya Angel para maabot ang 10% discount. Maganda umaga, Pilipinas! Paibutang sa mating piminaw natin yan sa Sugbo, ginawaran ng Skytrax World Airport Awards 2025 ang Mactan Cebu International Airport bilang pang-7 sa listahan ng Most Improved Airport sa mundo. Dahil ito sa magandang serbisyo sa mga pasahero ng paliparan sa nakalipas na 1 taon. Bukod sa MCIA o Mactan Cebu International Airport, kabilang din sa mga paliparan na kinilala ng Skytrax, ang Berlin Brandenburg Airport, ang Almaty International Airport, Suvarnabhumi Airport at pang-5 sa listahan ng Taiwan, Taoyuan International Airport. Ang pang-6 naman ay ang New Ulaanbaatar International Airport. Kasama rin ang Punta Cana International Airport, Nadi International Airport at Mumbai International Airport. Samantala, kinalala naman bilang Best Gateway in the World ngayong taon ang Changi Airport sa Singapore. Kita naman ninyo, di ba, ang liit-liit ng Singapore, pero pagpasok ko ninyo ng airport pa lang, paglabas ninyo ng aeroplano, pasok kayo ng airport, tourist destination na kaagad. Ang dami na kaagad dumadayo, ang dami na kaagad gumagamit sa Changi Airport bilang tourist destination. Tapos nasa airport na rin mismo mga hotel, kaya hindi ka na pahihirapan. Ito, ang pangalawa ay yung Hamad International Airport, ang pangatlo naman ang Tokyo Haneda International Airport. Sumusunod naman ang Incheon International Airport at Tokyo Narita Airport. So matotal, mayoriya ng mga magaganda at maayos na paliparan ay matatagpuan sa Hong Kong, Paris, Rome, Munich at Zurich. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda, malapit na rin daw po matapos ang mga tulo dyan po sa NAIA. O marangkada na ang halos 2 pisong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa magkahiwalay na anunsyo ng mga kumpanya ng langis, 1.80 ang bawas sa presyo sa kada litro ng diesel, 1.40 naman sa gasolina, habang 2.20 ang tampyas presyo sa kada litro ng kerosene. Ayan, kailan ito magkakabisa, Malo? Alas 6? Mamaya na kayo mag-full tank. Okay, mag-alala. Buong linggo naman next week na uli yung pagbabago at sana naman hindi increase, ha? Kasado rin ngayong araw ang rollback sa presyo ng LPG. Sa anunsyo ng Sunain at Petron, magpapatupad sila ng pisong tampyas presyo sa LPG dahil sa paghupa ng tensyon sa Israel at ng Iran. Epektibo ang bawas presyo ng LPG. Kanina pang alas 12:01 ng madaling araw. Ang sulay naman ay mamaya pang alas 6 ng umaga.
Mayorya sa mga Pilipino pabor na makiisang muli ang Pilipinas sa International Criminal Court. Base ito sa survey na ginawa ng Octa Research noong April 20 hanggang 2024 sa harap na nakatakdang paglilitis ng ICC sa kaso ng dating Pangulong Digong Duterte. Nabatid sa survey na 57% ang mga Pilipino ang gustong bumalik ang Pilipinas sa ICC, habang 37% ang ayaw sa hakbang. 6% naman ang walang desisyon. 60% ang mga pabor na muling pagsali ng Pilipinas sa Rome Statute o Rome ICC ay mula sa Metro Manila, Balance Luzon at Visayas. 30% lang naman ang galing sa Mindanao. Turnover ceremony ng incoming at outgoing Vice Mayor ng Cotabato City naging matagumpay. Naroon din si Jun Dimacotac, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Formal lang nagtapos ang pamamahala ni City Council Presiding Chairman at Cotabato City Vice Mayor Johari Butch Abu sa ginanap na isang simpleng turnover ceremony sa Sangguniang Panglungsod Building kung saan naging madamdamin subalit puno ng respeto at profesionalismo ang bumalot sa kabuuan ng nasabing aktibidad. Sa kanyang pananalita, sinabi ng anak ng namayapang MILF First Vice Chairman Gadzali Jaafar ang pagbaba niya sa pwesto ay hindi umano pagsasara ng yugto ng kasaysayan ng kanyang paninilbihan sa mamamayang Cotabateño at Bangsamoro. Kung hindi, panahon lamang umano ito na isang bukang liwayway sa mga naghihintay na panibagong posibilidad para sa lungsod ng Cotabato. Mapagkumbabang pinasalamatan nito ang lahat ng nagtiwala sa kanyang kakayahan at sa suporta na ibinigay sa kanya ng buong council sa kabuuan ng kanyang termino. Panawagan ito sa bawat leaders at sa mamamayan na huwag hayaang maigupo ng mga hindi pagkakaunawaan, sa halip ay sama-samang tumayo at magkaisang ipagpatuloy ang mga sinimulang pagbabago sa lungsod. Mananatili umano ang kanyang pagmamahal at malasakit at nakahanda sa alinmang panahon sa sandaling tatawagin siya upang patuloy na maglingkod para sa kapakanan ng mamamayan ng lungsod ng Cotabato. Habang si incoming City Vice Mayor Johair Madag naman sa kanyang acceptance speech, binigyang diin ito na hindi lamang basta turnover ceremony ang kaganapan kundi isang panata na manindigan sa haligi ng public service. Panawagan ito sa lahat, regardless of political color, dapat na umanong magkaisa para sa ikaunlad ng lungsod ng Cotabato na taas noo na tatawaging ating tahanan. Kabilang sa mga dumalo sa naturang turnover ceremony ay si Secretary to the Mayor, Sir J. Abdila. Mula sa lungsod ng Cotabato, RH19, Jun Dimacotac, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jun. Sukran. Bank records ang tanging makasasagot sa mga alegasyon laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng manoy maling paggamit nito ng confidential fund. Ayon kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, ang pinakamahalagang aksyon sa impeachment case ni VP Sara ay ang pagsubpina sa mga bank records. Sa pamamagitan na niya ng mga dokumentong ito ay maaaring mapatunayan o di kaya kontrahin ang mga binibintang sa pangalawang Pangulo. Higit ni Carpio, may kapangyarihan ng impeachment court na ipasugpina ang bank records na anya'y magbubunyag sa katotohanan. Impeachment case si VP Sara hindi maaaring i-dismiss ng hindi dumaan sa trial ayon naman kay Senator Risa Ontiveros. Detalye ng balita mula kay Raymond Paz, Aris 28. Raymond, good morning. Hindi maaring basta na lang i-dismiss ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte na hindi man lamang na ipipresenta ang mga ebidensya. Ito ang paniniwala ni Senador Risa Ontiveros sa ipinalulutang na maaring isa sa mga senator judge ang maghain ng motion to dismiss at agad pagbotohan. Sabi ni Hontiveros, malinaw ang trabaho nila na alinsunod sa ating saligang batas na dinggin ang kaso bago magdesisyon. Para sa senador, kung hindi maaring mag-motion to dismiss, ay hindi rin maaring maghain ng motion to convict. Kailangan mailahad ng mga ebidensya sa ilalim ng mga articles of impeachment para marinig ng publiko ang mga ito. Nagpasalamat din ito sa paalala ni Senador Panfilo Ping Lacson sa kanilang mga senador na umakto bilang senator judge at hindi bilang miyembro ng defense o prosecution. Narito si Senador Risa Hontiveros. Kailangan marinig ng buong publiko ang trial na ito laban sa isang impeached
official. So hindi po ako sumasang-ayon na karapatan namin bilang Senate Impeachment Trial Court pagbotohan at pagdesisyonan na ng niwala pang isang unang minuto ng trial yung motion to dismiss na nakapaloob sa ngayon sa formal answer ad cautelam. Kailangan umupo kami bilang senator judges, ikondukta ang trial at saka lamang magdesisyon at bumoto kung convict ba o acquit ba. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantala, magandang umaga sa mga taga Villasis, Pangasinan. Magandang umaga sa mga taga North Cotabato, sa mga taga Kidapawan City. Magandang umaga sa Hagonoy, Bulacan. Magandang umaga sa ating Midnight Singers dyan po sa San Diego, California. Kumusta na po kayo, ating mga suki, sina Tita Cora, Ma'am Linda, si Tita Lloyds, Boss Manny, si Sir Art at the Debonair Junior Bao. Magandang umaga ho sa inyo. Attorney Boy Wong, kumusta na ho kayo dyan? At sa mga suki natin dyan po sa Canada, kumusta na kayo? Ingat. Siyempre, huwag natin kalimutan yung mga suki natin dito sa Pilipinas. Si Don Carmelo Gito, ayan Yan po ang poging daddy ni Justice Sener Gito ng Sandigan Bayan. Si Justice Max De Leon, magandang umaga din. Magandang umaga din po sa ating suking si Ambassador Harry Amping. At saka siyempre, huwag natin kalimutan si Ambassador, si Congressman Dador Plato na maaga din gumigising. Kumusta na po kayo? Mayor Senny Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Good morning. Walang karapatang mag-prosecute ang Office of the Ombudsman maliban na lamang kung ang isang impeachable official ay nahatulan na. Ito ang naging paglilinaw ni Ombudsman Samuel Martinez kaugnay ng ginagawa nilang investigasyon sa maanumalyang paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Pagbibigay din ni Martinez, ang tanging magagawa lamang nila ay mag-imbestiga sa impeachment case. Kikilos lamang sila oras na makonvict na si BP Inday sa isang impeachment court. Kami kay Jerry ay hindi nakikipag-agawan sa Senado, sa Kongreso tungkol sa impeachment ni BP Sara. Apa. Sangayon lang sa binigay sa amin ng Constitution and pursuant to existing jurisprudence, ang amin lang pwedeng gawin dito ay mag-imbestiga. Okay. We cannot prosecute. Ayun, Kaya doon sa mga nagsasabing parang minamadali ng ombudsman. Sabi ho ni Ombudsman Sam Martires, pag-aralan nyo nga muna ang batas. Maganda umaga, Pilipinas! Samantala, dinagdag pa ni Martires, inalis na nila ang proseso ng pagsasagawa ng fact-finding investigation kaya't mabilis ang kanilang pagkilos at pag-imbestiga sa naturang kaso. Magre-retiro na ho ngayong Hulyo si Ombudsman Sam Martires. May buntag ni Ombudsman. Magsusumite naman ang kanyang aplikasyon bilang Ombudsman si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Ito ay sa kabila ng reklamong kinakaharap niya sa Ombudsman na inihain ni Senator Amy Marcos kaugnay ng legalidad ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naniniwala naman si Secretary Boying marami siyang may tutulong sa Ombudsman sakaling siya ay makaupo sa pwesto at hindi makakaapekto sa kanyang aplikasyon ng nasabing kinakaharap na reklamo. Isang minuto na lamang bago po mag-alas 5 na umaga. Magandang umaga po sa ating mga suki dyan po sa Malacanang. Mukhang maaga daw pong may intriga ang bata daw ng grupo ni Dragon Lady. Dito po sa kaka-appoint lamang na Bureau of Customs official na si dating OCD Director Ariel Nepomuceno. Pinalitan po nito yung masipag, high-performing, kaliwat kanan po ang mga huling nagawa na si Commissioner Benvenido Rubio. Iba talaga daw ang sistema ngayon Kapag masipag ka, dedicated ka sa trabaho, hinahabol ang ng husto yung mga smuggler, mga mandurugas, lalong-lalo na yung kampanya laban sa illegal drugs. Tsugi ka. Masyado kang magaling. Tsugi ka. Ayan, Pero yung mga sabit sa bidding, kaaway ng mga kapwa komisyoner, hindi nakakagol, panay bulakbol, stay. Welcome back Bagong bating pala si Commissioner, galing po sa mahabang biyahe. Stay daw muna
na yung mga non-performing, yung mga cabinet member na panay junket, wala ho namang nagagawang accomplishment, bahala sa kanila si Ninang. Teka muna, hindi ba asset ni Speaker si Commissioner Rubio? Mas bagyo na pala ngayon si Dragon Lady kaysa kay House Speaker, Matindi daw pa kasi matindi pala talaga bumulong ito si Madam M, hindi na talaga masukat ang lalim nito kay Code 1, Ilang beses na rin na-appoint itong si Commissioner Nepomuceno, naalis siya bilang Deputy Commissioner from Pinoy Time hanggang sa administrasyon ni Mayor Digong. Teka, di ba best friend sila ni Rupi Biaso noon? Si Mayor Rupi. Best friend niya ito, si dating Deputy Commissioner Nepomuceno. Kumusta ba yung mga Friday meetings noon dyan sa Manila Hotel? Matagal na sinubaybayan ito ni Mayor Deo. Pero mabuti na lang at hindi niya kinakailangan dumaan sa Commission on Appointments. At baka masikta daw ito ng gusto ni Senator Ping Lacson. Bakit daw kaya hindi siya like ni Senator Ping? Maganda umaga, Pilipinas! 1 minuto na makalipas ang 5:00 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa New Jersey, US of A. Administrasyong Marcos plano magtayo ng mga permanenteng soil laboratory. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Target ng pamahalaan na makapagpatayo ng mga permanenteng soil laboratory sa bawat rehiyon. Binanggit ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa turnover ceremony ng 16 na mobile soil laboratory units sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija para maipamahagi sa mga liblib na lugar sa iba't ibang rehiyon bilang suporta sa regional soil laboratories. Bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan sa pagpapalakas sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Pangulong Marcos, malaking bagay ang kagabitang ito para sa eksaktong assessment at datos para sa mga magsasaka kaugnay ng potensyal ng kanilang lupang sinasaka. Ang bawat unit ay kayang mag-analyze ng 44 na soil chemical, physical at microbiological water chemical parameters. Dito magmumula ang impormasyon kung ano ang partikular na kailangan ng lupa, kabilang ang uri ng pestisidyo, tamang volume ng ilalaang pataba at patubig na makatutulong sa pagpapataas ng ani. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Alam ho ninyo, tama ho yan, hindi na ho bago yung naturang programa dahil nung panahon ho ni dating Agriculture Secretary Willie Darra, isa yan sa kanyang mga pinangarap na maisakatuparan. Kaya lang natapos ang kanyang termino Iba naman kasi nasikaso nun Ayan, pero tama ho yun dahil kinakailangan talaga matiyak natin na balance ho ng nutrition o nutrients ng lupa natin. Hindi, kasi kahit na anong employ po ninyo ng makabagong binhi, paggamit ng mga fertilizer at iba pang mga inputs, kung highly acidic po ang lupa, hindi talaga yan magpuproduce ng sapat na pagkain. Hindi po talaga gaganda ang ani. Maganda umaga, Pilipinas! Teka muna, baka sabihin nyo, iniintriga lamang ho natin yung presyuhan ho ng palay. Kahapon nakausap din ho natin ang Bantay Bigas. Sabi nila, dito sa may bandang Mindoro, ang bilihan po ay 9 pesos, hindi 10 pesos. Sabi nga nila, ano 10 pesos? 9 pesos lang. Ayan, si Kasani Sioson, mula po naman sa San Miguel, Bulacan. Kasama natin. Kasani, magandang umaga po sa inyo. Tawagan ako ni Kasani. Kasani, magandang umaga po. Naka-on air na po kayo, Kasani. Kasani. Teka, Malu, hindi yata nakamonitor si Kasani. Kasani, good morning. Kasani. Kasani. Hello. Ayan, oo. Namomonitor niya na. Makinig ho kayo sa telepono, wag ho sa radyo. Baka may delay. Kasani. Malu, check mo muna. Eto ho, sumulat na ho yung mga magsasaka ng San Miguel, Bulacan. At hinihiling nila sa Pangulo na itigil na muna yung pagbebenta ng 20 pesos per kilong bigas sa mga nangangailangan. Palitan na lang daw po ng cash subsidy.
nakikiusap sila na buksan muli ang NFA Santa Rita, San Miguel, Bulacan at palawigin pa ang pamimili ng palay. Mula April 21, 2025, huminto na daw po ito ng pamimili ng palay. Ano ha? Kaya wala nang ibang namimili kundi yung mga middlemen. Oo. Ang pagkakaanan po namin, ipinapasubasta na ng NFA Santa Rita, Bulacan noong pang February 2025 ang pagpapagiling sa mga pribadong miler. Teka muna, bakit binibigyan ng NFA sa pribadong miler? Oo. Anyway, marami, ilan lamang ito. Ang dami nito. Ang dami nitong letter, mga bukas na liham na ipinadala po ng ating mga magsasaka, mula po dyan sa Bulacan. Oo. Para magkaintindihan, mas maintindihan natin yung kanilang hinaing. Ito bakit ang farm gate price ng palay bumaba lang sa halagang 7 pesos per kilo? Galing ito kay Rolando de la Cruz, isa pong farmer leader. Teka muna. O nga naman, hindi naman bumaba sa 30 pesos. 38 pesos nga yun, 34 nga yung pinakamura sa pamilya. Pagkatapos bibilhin ng 7 pesos per kilo. Saan nga naman pupunta yung mga magsasaka natin kung ganyang klase ang pamimili ng palay? Ang worry nga po ng grupong Sinag, baka hindi na humaingganyo yung mga kababayan nating magtanim ng palay dahil nga sa ganitong klase ng presyuhan. Tama yun. Mamigay ho tayo ng mga bagong kagamitan, tumulong ho tayo, pero siguro ang immediate na kinakailangan tugunan yung pagpapalawak ng pamimili ho ng palay ng NFA. Ang nirereklamo nga ni Casendo, di ba? Nilimit sa 100 bags ang bibilhin sa bawat farmer. Tsaka ito pang malungkot ha. Yung palang may mga subsidiya ay yung mga gumagamit lamang ng hybrid seed. Yung hybrid seed. Yung inbred, bahala ka sa buhay mo. Wala silang subsidiyang natatanggap. Mas malaking porsyento ho yung tatanim ng inbred yung sila mismo nag-produce ho ng binhi. At ang challenge nga doon sa kanila, paano pa mapaparami yung kanilang harvest? Sa kagustuhan ho ng pamahalaan na makumbinsi silang gumamit ho ng hybrid. Kaya lang doon sa hybrid kasi, ang katwiran ho nila, nahihirapan naman silang paramihin din talaga yung kanilang ani kung hindi din sila gagamit ng sapat na volume ng pataba. Kaya yun, naapektuhan ho sila. Kaya iba ho ang dynamics ng farming madaling magkwento. Pagagandahin natin ang buhay, ang ani ng mga magsasaka. Pero iba ho nangyayari sa ground. Wala ho yung pinag-iba sa livestock di ba? Pagagandahin natin ang pagbababoy. Maniwala ho kayo, kami magbababoy. Ayaw ko nang magbaboy. Bakit? Binaboy ho kami. Paano ka naman mag-aalaga ng baboy? Hirap ka na nga magpakain ng baboy. Pagkatapos nung madali ng ASF, ni 5 duling, wala kang natanggap na ayuda. Okay. Nasa bukid ho pala si Kasani Sioson. Kasani, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po kong Angel Palmores. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-DCRH. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig. Kasani, gaano kalawak ba tinataniman ho ninyo? Ilang hektarya ba? Ako po personal na nagsasaka po ng 8 hektarya. 8 hektarya. Ano yan? May patubig talaga? 6 na taon na po akong huminto sa pagsasaka. Ay, bakit? Nung po nagkaroon ng hindi na po ako kumikita. Dahil 74 years old na po ako at may edad na, hindi na po ako napagsasakang personal. Puro pa. Kaya sa halip po kita ang makita ko, ang kinikita ko, puro lugi. Nagiging kawawi pamilya ko. So, 6 years na kayong hindi nagsasaka, umuupa na lamang ho kayo. Yung pong 8 hektarya saka ko, pinagsusugahan na lang po ng ilang baka, ilang kalabaw at kambing ng pamilya ko, ng mga kapatid ko, ng apo ko. Teka muna, irrigated ba yung 8 hectares na yan? Semi-irrigated. Meron po akong
meron pong 30 tabong nakapaikit dito. Kompleto po ako sa tubig. O yan, tinataniman ho ninyo ng palay. May palay po akong tanim, may konting saging, nagtatanim po ako ng konting mais, munggo, talong, okra. Pangkonsumo na lang. Hindi na talaga yung talagang malawakang pagbebenta. Pangkonsumo po, dahil pa konti-konti lang, pero hindi po ito pangkonsumo lang. Pambaryo. Lahat po nang po pwedeng humingi dito po, hinihingi lang ang gulay. Pahingi nga dyan ng talbos, pahingi nga dyan ng konting talong. Buti pa sa inyo. Bubuo pa po yung brotherhood, yung samahang maganda ng magkakapit-bahay dito sa liblib na lugar. Buti pa pala sa inyo, nagpapaalam pa. No? Sa amin sa Mindanao, wala nang paalam eh. Ganito po yung sir. Maganda yung sinabi nyo. Huwag po kayong magtatampo kung kinukuha yung pag-aari ninyo ng kapitbahay nyo. Natural lang po yan kapag ang kapitbahay po nagugutom at alam na may alaga kayong manok, nanakawin po sa gabi at iluluto, hindi papayag yung kapitbahay ninyo na hindi kumain ang kanyang pamilya. Masama yun, pero kapit sa patalim. Oo nga po, kapit sa patalim, pero kung aaraw-arawin ka naman. Mali po yun. Masipag ko eh. Sir. Opo. Anyway, dito... Sa totoo po, pag ako may maliit talaga po akong isda. Pag po ako'y umaani, yung pong kapitbahay ko, minsan 2 beses lang kumain maghapon. Pag po ako umaani, mga tamad po ito, hindi masisipag. Binibigyan ko po ng pakonti-konting isda. Sabi po nung mga kamag-anak ko, ba't binibigyan ko, napakatanga ko raw po. Pag di ko ako binigyan yan, nanakawin din yung aking kaya binigyan nyo na lang, ano ha? Anyway. Binibigyan ko lang po, at saka sabi naman po sa Biblia, pakainin ang nagugutom at painumin ang nauuhaw. Opo. Okay, kayo ho isa sa mga sumulat kay Pangulo, ano ha? At ang inyong kahilingan, itigil na muna yung pagbibenta ng 20 pesos per kilong bigas, ano ho? Ano magiging option natin kung ititigil po ito? Kinonsulta ko po yan sa amin. Alam po nyo, kasama ako sa Alyansa Agrikultura kay Asik Ordonez. Kasama rin po ako sa organization ng PKB kay Pangulong Danny Pauso. Kasama po rin ako sa malaking organization ng Tugon Kabuhayan sa Director Ases. Nakakasama ko po rito yung Makati Business Hub. Lahat po ng mga sila San Diego, Obra, sa magbabaw. Nagsawa na po sila, umuubos po ang pick-up ng from 50 to 60,000 para makapagpulong lang. At maraming recommendation sa presidente, sa mga kinauulan. Katunayan, yung huling meeting namin, sabi po ni Pangulong Danny Posto, pondohan niyo ang pamimili ng NFA ng 50 billion. Pero ngayon po, madalang na kami hindi nakikinig ang ating nakulang. Pero natanggap... Dito po sa San Miguel, sir. Opo. Maraming salamat po sa inyo sa buong DCRH. Dahil kung ano man pong magandang kahinat na ng consultation ng panayam nyo sa amin, utang na malaki ng mga magsasaka. Dahil alam po namin magkakaroon ng matindit, magandang resulta at pagbabago. May kasabihan po tayo na ang paglalakbay daw sa 10 milya ay nagsisimula sa unang hakbang. Nung magpunta po kami sa inyo, unang hakbang yon. Yung pong panayam sa amin, yung po 2, 3, 4, 5 hanggang 1,000 steps ang magaganap. Anyway, nakarating na rin ho itong letter ho ninyo sa Office of the President. At sana nga po, pakinggan ho nila itong yung mga sentimiento, ano ha? Pero magkano ho ang farm gate price ng palay ngayon dyan ho sa San Miguel? Sa Kamakalawa po, nakabili po sa Parting Pampanga. Yung po kasing Pampanga, kapitbahay lang yan ng San Miguel. Opo. Noong pong last week, sabi po ni Senator Marcoleta, nakapanayam niya yung magsasaka sa Pampanga ng 7 piso lang. Nasa YouTube po, nasa kwan po yun. 7 piso lang?
sa Pampanga. Pero kamakalawa po, tumaas ang presyo ng palay. Nakabili po yung trader dito ng 8 piso. Tumaas ang piso. Nang pupulutin, 12 nga po ang 12 nga po ang 12 nga kapital. 12 kapital, bibili na. Mula 12 hanggang 13 pesos po ang cost of production. Wala pang patuyo yun. Di ba? Sariwa po yun, farm gate. Kaya nga Sir, ang naririnig ko po sa Congress, sa mga senador, sa mga congressman, sa DA, na yun daw po mga trader. Sobra namang mapagsamantala. Gusto ko pong panggitin sa inyo, ang trader po ang namimili ng palay namin ng 92.5%. Correct. 93%. Kaya bayani po sila sa amin. Kaya kahit mura, hindi po namin kinukundina dahil bibili po sila ng halagang palay base dun sa pagka giniling nila ito, dinala sa merkado, dinliver, nationwide, yung alam nila kikita sila. Meron po bang pre-trade tayo? Meron po bang mamumuhunan na hindi kikita? Ang namumuhunan lang po na hindi kumikita at nakahandang magsakripisyo na sinasabi ng ating mga kinakukulang, tinutulungan kami. Kami po yung magsasaka dahil magpipitong taon na mula ngayon, mula nung ipinatupad noong 2019 yung RTL, hindi po gumanda at hindi kami kumita. Maliban doon sa last quarter ng 2023 at 2024, umangat po ang presyo ng palay dahil siguro na-delay yung importation o minanipula ng cartel ng mga importer at saka ng mga smuggler. Kaya nagkaroon ng artificial shortage sa demand. Lumaki ang demand, ang supply, balasing-balase, kumonte. Ngayon, lumaki ng todo ang supply, nawala ang demand. Handyan po sa sulat ko. Apo. Teka muna, kayo ilan ho ang anak nyo, Mang Sani? Ang anak ko po, 2. May nagsaka? May naging magsasaka? Wala po. Wala pong kita sa farming. Sa inyong apo, may nagsaka din ho? Wala po. Wala rin. Kaya nga, paano natin makukumbinsi ang mga kabataan na magsaka kung nakikita nilang lolo, ang mga magulang nila, hindi naman kumikita sa pagsasaka. Di ba? Pwede pong mabago ang takbo ng panahon. With due process, sa permission po nyo. Kunin po natin consultant. O gawin nating DA Secretary, yung dating Secretary si Manny Pillon, na nilabanan yung RTL. Dahil nilabanan ng RTL, nakagalit niya si Presidente Duterte, nakagalit niya si Sonny Dominguez, nakagalit niya si ex-Senator Villar. Kaya napilitan siyang, bago siya tanggalin, nag-resign. Ang malungkot po, madala po na rin marinig yung boses niya sa Himpapawid. Opo. So yun ho yung mga rekomendasyon ho sa Pangulo. Yung po sinabi niya na 5 years from now, nangyari po. Tumaas ang bigas. Siya, sige. Mananawagan, yung binanggit niyo po yung sulat ko sa Presidente, salamat po, Mr. President. 8 hanggang 10 taunan. Dati may modernong rice mill ang Santa Rita, San Miguel, Bulacan, NFA. Ngayon, ala na. Dati meron kaming modernong dryer na tumutuyo ng 2,000 kabang palay linggo-linggo. Dati meron kaming maganda, sophisticated na track scale. Dati meron kaming forklift. Dati meron kaming conveyor. At dati nakapag-isa kami ng mula 400 hanggang 500 ang NFA Santa Rita, San Miguel. Ngayon, wala po yung track scale, wala yung forklift, wala yung conveyor. Nabenta tayong rice mill, nabenta yung dryer. Nung pumunta kayo sa Malolos, nagtataka ko, ba't nung pumunta po kayo, sorry, Mr. President, sa Bulacan, para konsultahin na magsasaka.
walang nagpasabi ang na darating kayo sa grupo namin. Pangalawa, bakit doon sa maliit na bodega na kayo sa Nadiposo kayo pumunta, walang maningit ang problema doon. At konti lang ang nalalagay na palay o nabibili ng NFA doon. At ang malungkot, Mr. President, salamat. At kaibigan din namin si Sister Duran. Hindi naman ata nanghihingi ng rice million. Binigyan nyo. Bakit si Mr. Sorso nagmamakaawa mga magsasaka sa Miguel? Maglagay tayo ng rice mill. Maglagay tayo ng magandang diet. Ba't hindi po nilalagyan ni Secretary? Hindi nilalagyan ng council? Siguro tingnan ho natin. Baka dito ho sa inyong pagpapahayag na ito maging priority na rin ho kayo. No, ha? Anyway, Kasani. Apo. Sana wag namang ibilang ng pamahalaan na kritiko kami. Apo. Kami po noong last quarter ng 2023 sabi ni Asik Yusek sabi po niya may pagkain pa raw ng 30 days ang bansa. Sumunod po ako, tama, may pagkain tayo ng 30 days. Pero wag tayo magpakampante pagka naramdaman ito ng miller, trader. At yung mahihirap na magsasakay bumibili ng 3 piso at bumili ng 6 na piso. Yung bumibili ng retailer ng 20 kaban, bumili ng 30 na po. At pag inipit yan ng trader, miller, importer, 11 araw na lang yan, magkakaroon ng panic buying at magkakaroon ng chaos. Sa awa po ng Diyos, pagkaraan ng isang buwan, dineclare ni Presidente ng 40 pesos, that's it, suggested price at 45. Parati po akong katulong at ako rin po nag-export ng 2010 ata o 12. Kaya kung may naririnig pa ng ating mga kababayan, mga kapatid na nasa pwesto, bilang po nyo ako ang tunay na nagtatanggol at tumutulong sa bayan natin at tagahangad ng magandang kaginawan. Maraming salamat. Salamat po, Mansion. Sa inyo pong lahat, sir. Apo. Ingat po. Salamat. A million thanks at a million for appreciation. Salamat po. Si Ginoong Sanis Yoson, isa pong magsasaka dyan po sa San Miguel, Bulacan. Dito nga ho, lahat ho, binibigyan ho natin ng puwang. Lalong-lalo na ang mga voiceless na katulad ho nito. Maganda umaga, Pilipinas! Doon lang ako hindi kumbinsido yung sabi niya, ibalik yung dating sekretary. Palpak din ho yun . Ay, sus, may ginoong buhay to. Ala na ba talaga mapili? Pero ang daming magagaling na technocrats, napupili ho. Pero iba ho kasi talagang dynamics ng agriculture. Diba? Ako nga, sabi ko sa inyo, bigyan mo ako ng kapital para magbaboy. Ay, hindi na. Bahala kayo sa buhay nyo. Mas malaki na tipid ko nung tumigil ako sa pagbababoy. Diba? Nabawasan pa ako ng sakit ng ulo. Nakatingka nga lang yung mga kulungan. Ay, nako. Kaya maraming salamat po kay Dr. Helen Tan sa kanyang tulong sa mga magsasaka at mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng nyugan, madagdagan ng mga high value crops ng ating mga magsasaka. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng tangerine chocolate. Kita ho naman ninyo, massive din po yung promotion. Ito pong tangerine chocolate, kahit wala po ito sa grocery stores, online, available sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po merong mahigit 10 variants na mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang ating kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan din po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Sana tangkilikin natin. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, maganda umaga din sa mga taga San Miguel, dyan po sa Laguna. 25, makalipas ang 5 ng umaga. 29 na makalipas ang alas 5 ng umaga.
Ay baka may mga importanteng lakad kayo ha. Magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagbilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang baksik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcoholone. Bayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona. Ginagamit yan for sponge beating and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ay, magandang umaga po kay Asek Cecil Bangkasantos ng Philippine League of Private and Government Midwives. 4 na lalaki huli sa aktong nagtatapon ng sako-sakong basura sa Manila. Hindi siguro nito alam, iba ng mayor. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Kuyang Angela, hinuli ang 4 na lalaki makarang makita, mahuli sa akto na nagtatapon ng sako-sakong basura sa Maynila. Kinilala ng Manila Police District ang nadakip na sina Raymond Ibay, Renalda Gonzales, Fortunato Manansala, Napawat Tagatundo at jeepney driver na si Ernio Ricarte na residente ng Sampaloc. Na-aresto sila na nagpapatrolyang tauhan ng Manila Police District Station 1. Ito'y makaraan silang makitang nagtatabak ng 30 sako ng basura na isinakay sa jeep ni Ricarte, particular sa southbound ng Mel Lopez Boulevard na sa sakop ng Barangay 105 sa Tondo. Agad na inaresto ang 4 at harap sa kaso paglabag sa RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Samantala, Kuyang Angel, kagabi nag-ikot ang grupo nila Yorme Escamoreno Bagoso sa lungsod ng Maynila. Nakita nila yung mga tambak na basura sa Chinese Cemetery, sa may Rizal Avenue, corner Matatubig, at pati sa area ng Tondo. At pinauwi din yung mga batang mga minor na alas 10 pasado na ng gabi ay nasa kalsada pa. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat. Nako, mahaba-habang paglilinis ang gagawin ni Yorme. Ano, ha? Mamalengke muna tayo. Nasa Bonifacio Market ngayon sa Caloocan. Si Edwin Duque, RH23. Edwin, kumusta ang presyuhan dyan? Edwin. Kuya Angel, may putag Kuya Angel, no? Yung presyo ng manok, kaya pala hindi bumababa. Mas mataas yung puhunan, kaya may mga palengke na bisan bumababa, bisan tumataas. Pero nung nakaraan, dito tayo sa isang palengke, nakuha natin ng 240 yung bawat kilo. Pero may 250. Pero mas tumaas kayo, Kuya Angel, dahil dito sa Bonifacio Market sa Caloocan, merong 260 na yung presyo. Mas tumaas ng 10 piso ngayong araw. Ang dinadahilan ng mga vendor, dati nakukuha ng 150 yung puhunan. Pero ngayon, nakukuha ng 190. Kaya yung kanilang kunting patong, yun ang kanilang ginagamit sa pagkasesina, pang-upan ng dito sa palengke. Kaya kunti na lang yung umaabot ng 260 yung presyo ngayon ng manok. Pero magtataka ka naman sa presyo ng laman ng karne, medyo mura. Dahil 380 naman ang presyo ng laman. Ang kasim, 380. Pork chop 400, ang giniling 380, yung pataunahan 340 at 380 naman yung ulihan. Yung liempo, bibili ka ng 400 pesos. Yun ang magkasalukat ng presyo, mababa ang karne, matas naman ang presyo ng manok. Sa presyo ng kambing, hindi pa rin nagbabago yung presyo ko yan, nasa 500 yung presyo at 460 yung ulo at paa. Sa presyo ng isda, medyo matas pa rin yung bangos dahil mabibili ng 170. Yung katamtaman ng laki at yung pinakamalaki, yun ay nabibili ng 220 bawat kilo. Ang galunggong, 160 hanggang 200 pesos pa rin. Ang shrimps, pinakamura yung 480. At yung balit kutit, sa pinakasugpo niya, 600 pesos bawat kilo. Sa yellowfin, 160 hanggang 340. Tilapia, 170 hanggang 220.
Sa presyo naman ng mga gulay, ang sibuyas 80 hanggang 120. Sa talong, merong 40, merong 50 at yung medyo malalaki. Ito yung 60 pesos bawat kilo at ang luya 130 hanggang 190. Sa presyo ng labanos, medyo tumaas na sa 10 piso mula sa 80 kay 90 pesos bawat kilo. Ang sayote, merong 40, merong 50. Sa bawang 60 hanggang 90 pesos bawat kilo. Sa repolyo, meron yung maliliit. Pero yung medyo nabalat-balatan na ay 40, meron 50 at ang pinakamataas yung magandang klase, 70 pesos bawat kilo. Sa pichay Tagalog naman, 60 at yung 70, 60 yung Tagalog. Sa patatas, 40 hanggang 80 yung siling labuyo. May tumas kunti ng 20 pesos mula sa dating 100. Ito ay mabibili ng 120 pesos bawat kilo. Yung gensay naman, medyo bumaba na. Mabibili ng 550 hanggang 600 mula sa dating 700 pesos. Sa broccoli, 220. Ang siling panigang, 60 hanggang 120. Ang siling pakopa, 120 hanggang 190 pesos bawat kilo. Ang presyo ng bigas ko, Angel, merong 40, merong 45, merong 48, at yung pinakamataas klase 70, dinurado at yung balangkit mabibili ng 80 pesos bawat kilo. So yan ang price monitoring report mula po rin dito sa Bonifacio Market sa Kaluhan, Resort 3. Every do kinagulat sa Disari, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin at magandang umaga ho kay Nanay Shedeng Martin. Diyan po sa Maisan, Valenzuela City, binabati ka ng inyong anak na si Enrico na nandyan po sa Port Dickson, Malaysia. Maganda umaga, Pilipinas! Natawa naman ako doon sa kausap ko kahapon. Sabi niya, bumili daw siya buy one take one, ha? Yung karne ng baboy at saka yung karne ng manok sa isang malaking grocery store. Ha? Buy one take one, nag-hoard. sabi niya, after 1 week, hindi pa namin ubos eh. Bakit? Ang kunat. Pressure cooker na namin eh. Hindi pa rin umubra. Naubos na lang yung laman ng tangke ng LPG namin. Hindi pa rin lumambot. Aba, mas nauna pa daw lumambot yung bato kaysa dun sa balat. Kaya naman buy one take one nga pambihira naman. Maganda umaga, Pilipinas! Sabi niya, parang lolo na yata yung baka. Sa tindi ng kunat, Ay, susme. Sige, mamigay na lang tayo ng pera. Dito ho tayo ngayon sa ating mahiwagang tunog, nagkakahalaga ng 16,000 pesos. Mahiwagang tunog! Ayan, habang kayo po ay naglalaba, gamit nga po ang Pride detergent, pagkatapos ho ninyong maglaba, susunod ho dyan ay yung pagpoprocess ho ninyo ng inyong mga nilabhan. Gamit ho ninyo yung item na yan. Kadalasan yung item na ito, parehong nakikita sa loob po ng mga hotel. Yan. Sharo ha? Giveaway na giveaway. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Actually, nakuha na yung item number 1, nakuha na yung item number 2, nakuha na yung prinsipyo ng physics kasi ibinigay naman natin. Ang problema, hindi ho sila nagtatagpo-tagpo pa. Maganda umaga, Pilipinas! 38 makalipas ang alas 5 ng umaga. Si Kedi ng Ideal Vision ng oras 44 makalipas ang alas 5 ng umaga. Ayan ha. At para sa mga suki natin, oras na para tayo po ay mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula, mas mai-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. At ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. At napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema na itataboy po ang mga toksin sa ating katawan. Kung kaya't nalalabanan natin ang paghina ng ating immunity. Sabi nga po ng mga dalubhasa, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan yung tinatawag na commander ng ating immune system. Kaya't nakakatulong po ang ultabayo para lumakas ang ating katawan, na-achieve natin magandang tulog, nalalabanan ang puyat, pagod at stress. Ang ultabayo po ay available sa Mercury
Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, Joann's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. At syempre sa HB1 Plus Pharmacy. Ano? Ito yung rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero wag natin kalimutan, ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. At doon ho sa mga gusto pang humabol online, pagbili, check ho ninyo doon sa ultamayo.shop. I-click nyo yung QR code at gamitin po ninyo ang code na Kuya Angel para ma-avail ang 10% discount. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo. Hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga batang kankalo, ang grupo ni Sherwin Alparo ay nasa Barangay 137, Barangay Bagong Baryo, dyan po sa Caloocan. Ilakasan na ho ninyo inyong radyo telebisyon, Barangay 137, Bagong Baryo, Caloocan. Maganda umaga, Pilipinas! NCRPO Chief ipinagutos ang mas pinalakas na patrol visibility deployment kasunod nga po ng pagkamatay ng isang pulis sa engkwentro sa Quezon City. Detalye na balita mula kay Giselle Recaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Inatasan ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin ang lahat ng unit commander na paigtingin pa ang presensya ng mga pulis sa kalsada at deployment strategy lalo sa mga kritikal na oras. Kasunod yan ang pagkamatay ni Patrolman Harwin Courtney Bagay sa engkwentro sa isang robbery hold-up sa Quezon City kahapon. Ayon kay Abirin, magsilbi dapat na paalala ang sakripisyo ni Bagay sa kanilang hanay para maglingkod ng may higit na pagbabantay, dedikasyon at layunin. Sinabi pa ng NCRPO Director na isang bayani, matapang at tapat na pulis si Bagay na hindi nag-atubiling ialay ang kanyang buhay para sa tungkulin. Pagpapakitaan niyang pinamala sa tapang ito ng taos-puso at hindi matatawarang dedikasyon para sa kapakanan ng sambayanan. Nagpaabot din ng pakikiramay ang buong NCRPO sa mga naulila ni Bagay at tiniyak ang mga kinakailangan tulong bilang pagkilala sa kanyang sakripisyo para sa bayan. Ito si Giselle Recaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Samantala, PNP Chief Torre nagpasalamat naman sa pagpuna ni BP Sara sa mga police operation. Detalye na balita mula kay Jel Parong sa RH52. Jel, good morning. Kuya Angel, welcome ni Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III. Ang tinawag niyang pagpuna ni Vice President Sara Duterte sa kanilang mga operasyon. Kasunod ito ng pagkwestiyon ng pangalawang Pangulo kung bakit hindi mo minamaximize ng PNP ang modernization ng hanay. Sagot ni Torre, handa silang tanggapin si BP Sara sa loob ng Campo Crame para maipakita ang teknolohiya ng pambansang pulisya. Kabilang dyan ang kanilang ginagamit na drones, body at CCTV cameras sa mga aktibidad ng PNP. Paalala pa ni Torre, mismong si BP Duterte ang saksi. Ang imbitahan niya ito sa isang flag raising ceremony noon sa Quezon City para ipakita ang integration ng police unit. Pakinggan natin ang PNP Chief. Pwede po salamat din sa pagpuna ng ating Vice Presidente sa ating mga operations. Tayo ay, we always welcome those ideas. Ang tinig ni General Torre. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jel. Suportado naman ng Department of Budget and Management ang mungkahi na buksan sa publiko ang bicameral budget deliberation para sa panukalang 6.79 trillion pesos na pondo para sa susunod na taon. Ayon kay Budget Secretary Amene Pangandaman, magandang magkaroon ng transparency upang makita at matiyak ng publiko at maging ng mga opisyal ng pamahalaan na nagagastos ng tama ang ibinabayad nilang buwis. Ginawa ni Pangandaman ang pahayag matapos sabihin ni Speaker Martin Romualdez, handa ang Kamara na buksan sa publiko ang budget deliberation ng dalawang kapulungan. Maging ang Senado ay kumasa rin sa panawagan upang taasan pa ang transparency sa budget deliberation. Dagdag pa ng mga senador, bukas sila sa kritisismo at pakikialam ng publiko pagdating sa budgeting process. Naging mahalaga ang kanlungan naman ng mga pasyenteng may problemang pinansyal para sa panggasto sa pagpapagamot at pambili ng gamot ang Malasakit Center ni Senator Bongo na kilala sa kanyang health reforms advocacy.
Kabilang sa napagsilbihan ng Malasakit Center ang 26 anyos na si Kimberly Piezas mula sa Davao City nang magkaroon ng problema sa kanyang pagbubuntis at kailangan niyang sumailalim sa emergency cesarean section. Nagresulta na mataas na bayarin sa ospital at medisina. Naganap ito noon pang March 20 kung saan isinilang ni Kimberly ang 33-week-old pa lamang na baby sa pamamagitan ng cesarean. Kwento ng batang misis. Tumagal na mahigit 1 buwan sa ospital ang kanyang pamamalagi dahil bumaba ang heartbeats ng kanyang baby kaya't lumaki ang kanilang bayarin. Ayon kay Kimberly, dumating ang krisis sa kanyang buhay pero natulungan sila ng Malasakit Center. Kaya ganoon na lamang ang kanilang pasasalamat sa Malasakit Center na nagsisilbing one-stop shop ng mga nangangailangang nasa ospital. Samantala, teka muna, may mamimigay ng pera. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. At pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Ayan, may huli na si Sherwin. Sherwin. Yes, Kuya Angel, magandang umaga dito nga sa Placel Manufacturing Corporation Incorporated. Ito yan sa Barangay 137 sa Bagong Barrio, Caloocan. Nakilala natin ay isa sa mga masugid na tagapakinig. Ito, ay huling-huli mo, nakatutok ko sa cellphone niya. Titignan niya yung mukha niya sa cellphone. Pangalan niya po, tatay? Si Boy Tabasundra. Si Tatay Boy, matagal lang ipinagi dito sa Placel. Matagal na. Mga ilang taon na po? Yung mga 50 na siguro. 50 taon na, grabe, 50 years na. At kumatanong mo na, Kuya Angel, yung Placel yung gumagawa ng mga toothbrush na spring made. Ito yung mga toothbrush na na clear. Spring. Yung elementary siguro, nagbaon ka rin dito sa eskwelahan. Naman, oo. Gano'ng kadalas ka ba Sherwin, gano'ng kadalas ka mag-toothbrush? Ako, 3 times. Gano'ng kadalas maligo? 3 times a day. 3 times kasi, di ba sabi 3 times? 3 times a day. Oh, talo kita. 3 times a day. Talo kita. Yung ewan ko iba. Hindi, talo kita. Ikaw 3 times? Talo kita. Mga mga 2 times gano'n, mga 2 times naman. Ay, talo nga kita. Ako 7. Wow, 7 times a day? Diyan, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. 7 times a week. Kaya ba, kala ko buti, hindi pa na-food yung ngipin mo, no? Ikaw, tatay, pangalan mo. Pangalan nyo? Boy. Si Boy. Tatay Boy. Tatay Boy, ikaw, ilang beses ka mag-toothbrush? Minsan nga, sa minuto, toothbrush na ko ulit kasi marami rin ko yan eh. Dapat ang ginagamit niyang toothpaste, unique ha? Dapat unique toothpaste. Dapat unique ang gamitin. Ayan. Pero, dahil ano pa rin mag-istasyon palagi pag ikaw ay nasa bahay na kikinig ng radyo at pag bubukas ka ng cellphone mo? GCR8. GCR8. Sino pa rin mga announcer sa umaga? Angelo Palmores. Angelo Palmores. Bigyan natin ito ng 1,000 pesos! Ayan, daming panso. Ayan, Paala pa rin ito ng mga si Tatay Boy, Delikado yung 1,000 niya. Si Tatay Boy ngayon. Kaya Angel, day of the Tatay Boy, hindi siya mapapasok. Pero nandito pa rin siya sa trabaho. Sipag ha? Siya nagsususi. Kaya pala. Hindi makakapagtrabaho yung iba kapag hindi nasusian. Dahil nandito ka, kahit day off mo, meron ka pang DZRH Grocery. Thank you. Yan, DZRH Grocery. Yan, at syempre, bukod dyan, meron pa yung kasamang naimbag na bigas ng DZRH. Yun, naimbag na bigas. At syempre, meron din niya kasamang DZRH t-shirt. Kaya para sa iya, Kuya Boy. Ano masasabi mo kay Kuya Angel? Ay, maraming salamat. Kasi tuwing umaga siya, napakinggan ko kayo. Anong probinsya? Hanggang Lasais. Anong probinsya? Yung misis mo rin daw, sabi mo. Misis ko, magdamag yung, sir. Radyo. Magdamag yung mula alas 9 hanggang umaga na yun. Ayun. Sino misis mo kayo, boy? Ay, misis ko. Di baka ibang mabanggit eh. Mahirap na. Bira lang.
Biro lang. Nakikinig dyan sige, magandang umaga dyan sa'yo. Ayan. Si Nida. Nanay Nida. Anong probinsya ni Kuya Boy? Ako, Iloilo. Hamo gani. Doon kay Kanadre? Saan ka pa diri sa Manila? 1974. 1970. Sa din ka gastar sa Iloilo? Sa din nga kuan nga taon? Haniway? Taga-Antique. Mangranon ba? Damo pa mo kwarta, ginapiko kwarta to. Sige, halong ka Manumboy, halong lang ha. Thank you. Thank you po, Maraming salamat si Tatay Boy ng Placel yan dito sa Barangay Bagong Barrio, Caloocan. Aris number 6, Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alparo. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malakas Promo. 5 minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Ikinakaalarma ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, partikular na ng presidente nito na si Cardinal Pablo Virgilio David, ang tila mahinang tugon ng pamahalaan sa talamak na online gambling. Ayon kay Cardinal David, ang online na sugal ay maaaring magdulot ng addiction sa mga pamilyang Pilipino maging sa mga kabataan. Pinuna rin niya ang umiiral na polisiya ng pamahalaan hinggil dito na niya'y theater of the absorbed dahil sa pagkakaroon ng malawak na akses ng publiko sa mga online betting platforms. Oy, GCash, ayusin niyo to ha. Kayong may kayang dahilan kung bakit maraming nalululo ngayon sa illegal na sugal. Hindi naman sa online gambling. Gayit ang kardinal, hindi na kinakailangan pa ng publikong pumunta sa mga high-end casino dahil maaari nang magsugal ngayon kahit nasa bahay lamang sa tulong ng smartphone. 1 minuto na lamang bago mag-ACS sa umaga. Kuya Angel po, si Angelo Palmona, sigiyuhan sa inyo na isang magandang umaga. Magtanim ng kaluwayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Jim Rohn, isa pong American entrepreneur. Ang sabi niya, successful people have libraries. The rest have big TVs o have big screen TVs. Yan sinasabi ho dito magbasa ho kayo para umasenso ang ating buhay. Maganda umaga, Pilipinas! 1 minuto na lamang, ACS na umaga.